Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode nitong ating Attorney Enzo Bunyog. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin tong may tatlong topics akong naka-line up ngayon. Huwag kayong aalis. Pusin nyo itong tatlong topics natin. Una, napapabalita. Lilipat daw. Gusto raw sumali ni Bongo sa majority, sa mayorya ng Senado. Yung siyempre sa grupo nila Tito Soto. Iiwanan yung kanilang grupo sa minorya. Grabe. Grabe talaga ang oportunismo ni Bongo. Oh, isa pang topic natin ngayon. Nabalitaan nyo naman marahil na mga kabunyog, mga kababayan, dinismiss na ng ombudsman yung isinampang reklamo ni Amy Marcos laban kay Secretary of Justice Boying Rimulya. Kaya halos ito yung hinihintay para mabigyan na siya ng clearance ng ombudsman. Pero hindi. Kahit naglabas na ng desisyon ang ombudsman, hindi pa rin sumurrender si Amy. Nag-motion for reconsideration pa rin. Ang tindi mo talaga, Amy. Masyado ka nang obsessed kay SOJ. Panguling topic natin, may isang congressman, batang congressman, 26 years old ba ito? O 27 na. Nanalo ito, 26, 26 years old. Ito yung congressman ng isang distrito doon sa Dasmariñas, sa Cavite. Sakop niya yung Dasmariñas, Barsaga. Ang pangalan nito Kiko. Congressman Kiko Barsaga. Nakilala ito noon dahil sa kanyang pusa cat. Yung kanyang meow. Ngayon, nag-iingay na naman itong si Kiko Barsaga, kumukuha ng eksena. Umalis siya sa kanyang partido, yung National Unity Party, tinitira si Saldico at saka si Romualdez. Ano ba talaga ito si Barsaga? Ano ba ang kanyang drama? Yan, pag-usapan natin. Okay, sige, go tayo. Dito tayo muna kay Bongo. Anong balita kay Bongo? Napapansin nyo, tahimik na tahimik si Bongo. Yung nagtatalo doon sa Senado, ang nagsasalita si Marcoleta, si Bato, si Cayetano, nakikipagbakbakan laban sa grupo nila Soto, nila Lacson, nila Subiri. Pero si Bongo tahimik, nasa sideline lang. Ganyan talaga itong style nito ni Bongo. Ang style ni Bongo, namamangka sa dalawang ilog. Parang gusto niyang palabasin na pwede siya dito sa pula, pwede siya sa puti. Kaya nga nag-top na chair siya . Kasi kuha niya yung boto. Hindi siya masyadong palaban sa Marcos, pero Duterte siya. Pag sinabi ng Marcos, suportahan mo to, susuportahan niya. Pero siyempre, Duterte siya. Ganyan yan si Bongo. At ngayon, dahil na namumroblema yung kanyang di ba? Ang kanyang programa yung Malasakit Center ay hindi na siya ngayon yung chairman ng Committee on Health. Si Risa Hontiveros, vice chairman na lang siya. Ay kailangan niya yun kasi yan yung pakilala niya sa tao na na para siya sa kalusugan ang kanyang programa tapos nawala ngayon yung committee niya. Kaya gusto niya makabalik yung Committee on Health. Kailangan niya yun. Kasi yun lang yung kanyang yan yung kanyang pagpapakilala sa tao na hindi siya involved sa patayan ni Duterte, na hindi siya involved sa korupsyon ni Duterte, siya ang bisyo niya lang magserbisyo. Ang kanyang flagship project, yung Malasakit. Problema ngayon yung Malasakit, hindi niya na yan maibibuelo kasi nga hindi na siya yung chairman ng Senate Committee on Health. Si Risa Hontiveros kasi wala na siya sa majority, nasa minority siya . At pwedeng mga programa niya matitigil. At hindi na ganun kalaki ang pundong marireceive niya. Kasi wala na siya sa majority. So gusto niyang, nagpapahaging yata na gustong sumama sa majority. Nang in-interview, ang sabi niya, ay hindi, ako sana, kung tinawagan mo ako SP Soto, Senate President, kung tinawagan mo ako, pipirma naman ako dun sa resolution na nag-i-endorse sa'yo . At tindi rin pagka-opportunista nito ni Bongo . Matindi rin. Hindi, alam niya kasi na hindi niya maisusulong yung mga programa niya kung wala siya sa majority. Lalo na't health ang programa niya. Kailangan nasa majority siya dyan at hawak niya ang Committee on Health. Pangalawa, maraming pagdadaanan ng mga Duterte. Posibleng lumabas ang warrant of arrest.
Posibleng lumabas ang warrant of arrest ni Bato. Hindi nga pala posible, halos sigurado na yan. Ang tanong lang kung kailan. At siya naman, delikado siya ngayon. Si Bato, si Bongo, kasi si Garma magtitestify na. Ano ba yung alam ni Garma? Ay di yung involvement ni Duterte at saka ni Bongo. Kaya delikado ngayon si Bongo. Dahil delikado siya, posible siyang ilaglag ni Garma. Matibay yon ang testimonya ni Garma, posibleng lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Kailangan niya ngayong nasa majority siya para para ipagtanggol siya ng Senate President. Protektahan siya. Kaya maano rin to si Bongo na-anticipate niya na yan. Kumbaga marami siyang kakaharaping problema sa susunod na mga araw. Kailangan nasa majority siya. Siyempre, sasabihan niya lang naman yung mga kasamahan niya. Pasensya na kayo unawain niyo na lang yung sitwasyon ko. At saka, sasabihin niya sa mga kasamahan niya, hayaan yung nasa majority ako para kung anong plano nila maipaparating ko sa inyo. Ang tindi rin ng oportunismo nito ni Bongo. ha? ha? Ano yan ang style ni Bongo namamangka sa dalawang ilog Pero kapag naman pinatindig siya kung saan, doon talaga siya sa Duterte. Pero para kumbaga nakukuha niya rin yung benepisyo galing sa kabilang kampo, nakikisaano rin siya doon. Ang tindi ng oportunismo mo, Bongo. Ito naman, pag-usapan naman natin si Amy Marcos. Ito naman, obsessed naman itong si Amy. Ang tindi ng obsesyon ni Amy kay SOJ, kay Secretary of Justice Boyeng Remulla. Hinaharang niya talaga na maging ombudsman ito. Talagang niya. Kaya nga, ginagamit niya yung sinampa niyang reklamo sa ombudsman, yung pag-aresto kay Duterte. Kinasuhan niya si Boyeng Remulla sa ombudsman. Ngayon, dahil doon, hindi nakakakuha ng clearance si Boyeng Remulla sa ombudsman. Kasi siyempre, sasabihin ng clearance sa ombudsman na wala siyang pending complaint o reklamo na nandun sa opisina, ay mayroon yung sinampa ni Amy. So hindi nabibigyan ng clearance si Boyeng Remulla. Ay paabot na dun sa deadline ng pag-submit. O kaya ngayon, sabi pa naman ng Korte Suprema, yung tagapagsalita ng Korte Suprema, kapag walang clearance galing sa ombudsman, hindi isasama yan sa shortlist ng pipiliing kandidato sa pagka-ombudsman. Kaya talagang linakad ni Boyeng Remulla na mailabas yung desisyon ng ombudsman. O ngayon lumabas na. Breaking news yan. Nilabas na. Dinismiss ng ombudsman yung complaint o reklamo ni Amy Marcos laban sa kanya. So wala na, parang wala na, no? Ang problema, pwede na sanang mag-issue ng clearance ang ombudsman kasi dismiss na. Ang problema, nag-file na naman ng motion for reconsideration si Amy Marcos. O di siyempre, kung may motion for reconsideration, hindi pa tapos ang kaso. Hindi pwedeng magbigay ng clearance ang ombudsman at sasabihin walang pending case yan dito. Paano masabi walang pending case? Nag-MR nga si Amy, so parang buhay pa ang kaso. Kaya sabi ni Amy Marcos, nagbanta si Amy Marcos, may MR ako, nag-motion for reconsideration ako, huwag kayong magbibigay ng clearance dyan. Sasabihin nyo walang pending case? May pending case pa kasi nandyan pa ang MR ko, hindi pa patay ang kaso. Ang tindi rin ni Amy. Obsessed na harangin talaga yung pagka-ombudsman ni Remulla. Sobra naman ang pagka-pro Duterte mo, Amy. Hindi mo na lang hinahayaan na gumulong ang proseso. At saka ang kinakalaban mo diyan ang kapatid mo. Ba't hindi na kayo mag-usap ng kapatid mo? Ano ba talagang gusto mong mangyari? At ano naman ang gustong mangyari ng kapatid mo, presidente? Ano nito? At inaakusahan niya pa na kaya daw ilalagay si Boyeng Remulla bilang ombudsman kasi kakasuhan si Sara. At pag kinasuhan si Sara ng non-bailable na kaso na plunder at ito ay makukulong ito. Kaya hindi na raw makakatakbo sa 2028. Kaya ipapaaresto daw si Sara bago ang 2020. Ang tindi. Yan yung tinatawag niyang Plan C. Ngayon, ang tama naman yung reaksyon ni Yusek Claire Castro. Sino ba, Amy, ang pinagtatanggol mo? Ang bayan o si Sara Duterte? Parang sobra na ang pagprotekta mo kay Sara Duterte. Sobra na ang pagprotekta mo sa mga Duterte na yung tungkulin mo sa bayan, nawawala na. Nau-obsessed ka na dyan. Obsessed nang masyado si Amy. Kahit nga yung okasyon ng yung 'di ba, birthday ni PBBM, kahapon birthday, sinelebrate dun sa Batak. Wala si Amy. Nandun lahat magkakapatid, si Irene, yung kanilang ina na si Imelda. Nandun si Amy wala. Parang
Parang mas sini-celebrate na ni Amy ang birthday ni Digong, ah. Ha? Ano 'to, eh, hindi na Amy Marcos 'to, Amy Duterte. Oh. Oh, anyway, oh, 'yan mga kabunyog, mga kabayan. Hmm. Oh, ito, panghuling topic natin tungkol kay Kiko Barsaga. Ngayon, mayroon isang congressman ngayon na nakakakuha ng limelight, o nakukuha yung atensyon ng media, ng publiko. Ang ngalan ng congressman na ito, batang congressman ito, 26 years old yata ito, Kiko Barsaga. Kiko Barsaga. Oh, bakit ko linagyan ng meow? Kiko Barsaga, meow. Oh, kasi sumikat ito kasi marami siyang alagang pusa. Yun yung kanyang ano eh, hilig eh, mag-alaga ng mga hayop. Lalo na pusa. Oh, kaya nga ang tawag sa kanya, pusakat. O ngayon, pero kumusta ba ito? Kasi naging controversial ito ngayon kasi tinitira si Martin Romualdez at si Saldico. Hmm. Tinira niya si Vico Soto, tinira niya si Tito Soto, tinira niya si Vince Dizon, tinira niya si Lacson. Anong tira niya? Eh, kung matatapang kayo, sabi niya kay Vince Dizon, sabi niya kay Tito Soto, sabi niya kay Lacson, ipatawag nyo, imbestigahan nyo si Saldi Co at saka si Martin Romualdez. Yan yung dapat na ano nyo. Kung wala, kung hindi nyo yan kayang imbestigahan, ay wala yan. Wala yung mga ginagawa ninyo, yung mga kontra nyo sa flood control. ha? O ngayon, dahil sa kanyang mga ganyang sinasabi na parang kinakalaban niya si Romualdez, tinanggal siya sa ng kanyang partido. Umalis siya sa partido niya kasi pinaano na siya eh, yung National Unity Party. Ngayon, sino ba talaga itong si Barsaga, Kiko Barsaga? At ano ba ang kanyang drama? Totoo ba siya sa kanyang mga kausa? O yung pinaglalaban o mga pinagsasabi? O ito, pag-usapan natin. Una kong narinig itong si ano at nakita itong si Barsaga, Kiko. Controversial din ang una ko itong makita sa rally sa Dasmariñas. Noong 2022 elections, yung kanyang ama, yung dating si Pidi Barsaga, matagal na congressman, mayor ng Dasmariñas. At saka yung mother niya, yung Jenny ba yon? Dati din na mayura at dating congresswoman din ng Dasmariñas. Siyang distrito na yan, hawak nila yan ng Barsaga. Alam naman natin ang Cavite, pinag-ahati-hatian lang yan ng Rimulya, ng Revilla, pero yung bahagi ng Dasmariñas, hawak yan ng Barsaga. Hawak yan ng Barsaga. Pag sinabi mong Ferrer, yung mga gentry yan, gentry. Pag sinabi mong Bacoor, Kawit, ito, Rimulya na yan. Oh. Kaya ang ano diyan, ang politika diyan sa Dasmariñas, yung distrito na yan ng Cavite, hawak talaga yan ng Barsaga. Political dynasty yan eh. Ngayon, nung eleksyon ng 2022, ang sinuportahan ng father niyan, si Pidi Barsaga, medyo matino yun, si Leni Robredo. Habang nagsasalita yung congressman Pidi Barsaga na yun sa stage, umakyat din sa stage itong si Kiko Barsaga. Alam niyo kung anong ginawa niya? Kinuha niya anong microphone sa kaama niya. Wala eh, masyadong magaspang ang ugali. Pero ano siya noon, mayabang pa siya noon sa ganun. Oh, kinuha niya yung mic, tapos kinuha niya yung papel na binabasa ng ama, nakalagay doon, babasahin na ang ini-endorse niyang presidente Leni Robredo. Sabi niya, "Oh, bakit Leni ito? Marcos tayo." O tapos ganyan-ganyan siya, Marcos pa rin, Marcos pa rin. Talagang ano siya, ibang ugali. O ngayon, nanalo siyang congressman, siyempre, nitong 2025. Dahil nga, sa apelyido. O, ay parang Nepo baby. Dala-dala niya yung apelyido ng Barsaga eh. Political dynasty sila. Kaya kahit sinong lumaban sa kanya, kahit nawiwirduhan sa ginagawa niya at ugali niya, nanalo siya. O ngayon, batang congressman, 26. 26 years old. At ngayon, dahil ano naman talaga to eh, nung election parang Marcos Duterte to. Pero ngayon yata sa away ng Marcos at Duterte, parang Sara ito oh, ngayon, kalaban niya si Martin Romualdez at si Saldico. Tinitira niya. Pero tinitira niya si Vico Soto. Tinitira niya si Tito Soto. Kasi si Tito Soto daw, takot daw kay Romualdez. Takot din daw si Vince Dizon, DPWH Secretary. Takot din daw si Lacson. Kung hindi daw sila takot, ipapatawag si Romualdez, iimbestigahan sa si Saldico. Ngayon, ano bang masasabi natin dito? Totoo ba itong si Barsaga? Sa tingin natin, ano to eh? Weirdo tong tao na to. Ano nga eh, ang kanyang meow. Totoo naman. Dapat naman talagang imbestigahan sila Saldico. Dapat naman talagang imbestigahan sila
Romualdez. Kasi ano yan sila yung kumontrol ng pondo ng budget. Dapat silang kaya lang sa ngayon kasi maraming sumasakay sa issue na yan. Itong mga DDS sinasakayan yan. Kala mo naman sila nung panahon nila, nung presidente si Duterte, hindi sila swapang sa pundo o sa budget. Ganun din naman, grabing corruption. Ito sana, kung mga tulad ito ni Vico Soto, itong si Kiko Barsaga, okay sana. Kaya lang, parang hindi. Parang may agenda rin ito. Kaya, masyado lang madrama itong si Barsaga. Pero mahirap magtiwala. O sige, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog.